talagang inihayag ng Supreme Court yung pong kapangyarihan, yung independence nga po dapat ng ombudsman. Kasi ironically po, ang ombudsman dito nag-iimbestiga sa report ng katiwalian involving a sitting president. No? Di ba? Din ano po? Tama. And then, yun nga sana po, kumbaga sabi nga ninyo din sa inyo pong post nga dito na yun ang pinakamagandang pagkakataon para matesting yung ating saligang batas, poder ng ombudsman at yung pagiging ano din po, no? Sandigan para po sa pagtamang pag-interpret ng batas ng Supreme Court. So, kumbaga, nasayang yung pagkakataon na iyon kaninyo din. Nasayang yung pagkakataon na kung ito ay lumabas ng sa tamang oras, sa tamang sandali, na katatapos lang ng termino ni Duterte at nag-uumpisa pa lang si Marcos, let's say, kahit na within 3 or 4 months or 5 months thereafter na pagsumpa ni Marcos, napakatindi ng blow nito. Ng blow nito in terms of accountability at saka ang pananagutan ng isang presidente. Diba? Sayang lang. It could have given the people a true lesson in constitutional law at saka accountability, pananagutan ng mga nagkakamali. Alam mo, sabi pa nga ng Korte Suprema dito yung hindi man lamang pinakita na binigyan si Carandang ng ombudsman noon na si Samuel Martires ng pagkakataon na depensahan ang kanyang sarili. Nakakaawa bigla na lang nung nakuha yung decision ng order ng Office of the President, binigyan na lang siya ng order na ikaw ay tanggal na. parang ganon. So parang napaka-unceremonious talaga ng nangyari sa Carandang. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.